Praise God. Hallelujah. Pwede bang tumayo muna tayong lahat? Come on. Tayo. And then, naniniwala po ba kayo na kung saan dalawa, tatlo nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon ay naroroon po siya? So, excited kayo ha? Alam niyo ba na kung nasaan po ang presence ni Lord, naroroon po siya para i-manifest ang kanyang sarili. The Lord will manifest Himself wherever He is. Yung inaawit natin kanina, His name is healing, His name is power, His name is life. His name is deliverance, His name is salvation. Ang pangalan ng Panginoong Yesus po, kapag tayo po'y umaawit, hindi lamang po yan basta lyrics na binibigkas natin. Ito po ay buhay. Nang ibig sabihin, kung bakit natin sinasambit yan, dahil yun po siya. At kung bakit po tayo naririto, ay para sambahin siya. Kilalanin ang kanyang kapangyarihan, kabutihan, at mga bagay na ginawa na niya sa buhay po natin. Amen? Now, as you recognize Him, you have to expect something good, something great to take place in your life. Ang dami nating dapat kailangan sa buhay natin. At minsan kung saan-saan tayo nag-aapuhap para hanapin yung kailangan na yan. Pero alam mo ba ninyo, nasa Panginoon po ang lahat ng yan. Amen? Nasa Kanya ang lahat. Huwag na po tayong magpagod na maghanap kung saan-saan. Sapagkat si Jesus ang katugunang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Now, kung naniniwala po kayo, pwede po ba natin siyang sambahin? Shall you give a hand of praise to Him? Come on, with all of your heart. Say something habang pinapalakpakan ninyo siya. Panginoon, salamat po. Panginoon, sinasamba ka namin. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Come on, clap your hands, shout a word of thanksgiving. Lord, salamat for my breakthrough. Salamat sa aking kagalingan. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang lahat sa buhay ko. Oh God, thank you. Patuloy mo kaming pahayagan, O Diyos, na mga dakilang salita mo, na katotohanan ng iyo pong ginawa na sa buhay po namin. At hayaan mo na patuloy po namin itong maunawaan sa pamamagitan po ng kapangyarihan, karunungan ng Banal na Espiritu. Na sa bawat salitang mamutawi sa aking labi sa oras na ito, as I speak your word and minister to your people. Father, in the name of Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit, I declare the Holy Spirit will minister to everyone right now, wherever they are. Ano man ang kanilang pong personal na pangangailangan, ano man ang kanilang personal na kahilingan, O Diyos, you know them by name. There's a lot of people who are in need of healing, Father, sa mga may sakit at karamdaman. Hayaan mo na habang naipapahayag ang iyong salita, maramdaman nila, maranasan nila ang himala sa kanila pong buhay sa oras na ito. Maging po mga nakikinig online, O Diyos, sa kanilang tahanan, I release the power and the anointing, the miracle in the name of Jesus Christ. A miracle of healing, a miracle of breakthrough, a miracle of deliverance, a miracle of salvation may come to flow into the houses, into their places, Lord, in the name of Jesus Christ. Oh, glory. Hallelujah. Oh, Father, thank you. And also, Lord God, everyone in this building, sa mga baguhan, sa mga hindi pa po, Panginoon, lubos na naunawaan ang iyong salita, mangusap ka sa kanila, buksan mo ang kanilang kaisipan, Ama. Thank you, Father, for you're doing something good today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Okay, glory to the name of Jesus Christ. We can now all be seated.
And sa lahat po ng mga kasama po natin online, magandang umaga sa inyo, no? Sister Tess Bertudes dyan pa sa San Pablo, I declare you are healed. Every cancer cells or every sickness and diseases in your body, I speak to be destroyed in the name of Jesus Christ. You are healed. Amen and amen. Okay, maging kay Sister Hope Lacorte. In the name of Jesus, I speak healing to you right now. I release the healing power in Jesus' name. In the name of Jesus, you're healthy, strong, you're whole. In the name of Jesus Christ. Receive it. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, are you ready for the message of the Lord today? Alam po ninyo, kapag tayo po ay nandito po sa church, we have to expect na ang Diyos po ay patuloy niyang iminamanifest yung pong kanyang kadakilaan. Lahat po ng pag-aawitan po natin dito, we are not here to perform and we are not here to show our talent, kundi nandito tayo para parangalan siya na siyang lumikha ng langit at lupa. Tayo po ay nilikha niya at bilang pagkilala na siya ang ating manlilikha, siya nagmamay-ari sa atin, ibinibigay natin sa Kanya yung dakilang papuri at pasasalamat. Alam mo ninyo, habang naintindihan ko po ang pag-ibig at biyaya at kapangyarihan ng Diyos, yung pangangailangan, hindi po ito problema. Kasi po, bilang manlilikha natin, bilang siya na tatay natin, bilang siya na ama natin, alam niya kung ano ang ating pangangailangan. Hindi ipagdadamot ng Diyos ang anumang bagay na kailangan natin. Meron siya, tapos hindi niya ibibigay, hindi ganoon ang Diyos. Ako nga, at ang mga tatay po dito, mga magulang dito, withhold nyo ba? Pinagdadamot nyo ba yung isang bagay na mabuti para sa inyong mga anak? Di ba kahit hindi sila humihingi, kayo yung nag-iisip para sa bagay na kailangan nila? Kung tayo na makatao at nasa limitadong pag-ibig at pagmamahal ay nagagawa nating gawin yung mabuti para sa ating mga anak, how much more our Father in heaven? He is willing to give everything you need at ibinigay na nga sa atin ng Diyos, ipinakita na niya, ipinadama na niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Palakpakan natin siya. Amen. Glory to God. So today, our message, I entitled it, Grace in the Beginning. Alam niyo ba na ang biyaya ng Diyos sa simula't simula pa, wala pa ang mga bagay na nakikita natin sa paligid natin, ay ipinahayag na ng Diyos ang kanyang biyaya. At ako po'y naniniwala that when we see His grace, we worship Him. When people see the grace of God, the favor of God, the love of God, the greatness of God, the amazing works of God, people will worship Him. Automatic, yun po yung natural flow of a man's heart kapag natanggap po niya at nakita po niya ang pag-ibig ng Panginoon. Another word for grace is love or favor. Or we can also say grace is God's glory. The glory of God. The doxa. Nang ibig sabihin po yung kalwalhatian, yung kapangyarihan ng Diyos. So, there are synonymous na po pwede nating mabanggit. Pero dito po ay ating pong gagamitin yung salitang grace sapagkat ang salitang grace or pabor ng Diyos, ito po yung pagpapala ng Diyos na dumating sa atin na hindi karapat-dapat para sa atin pero ibinigay niya pa rin sa atin.
na kung bakit hindi po naging karapat-dapat sapagkat tayo po'y napawalay sa Diyos. Tayo po'y nagkasala sa Diyos. Tayo po ay napalayo sa Diyos. Pero dahil po sa kanyang pag-ibig at biyaya, muli tayong napalumbalik sa Kanya at ngayon, ang lahat ng biyaya at pagpapala ay atin ng tinatamasa. Ibinigay na sa atin ng Panginoon. Amen? Praise God. So in the beginning, actually before humanity did anything to earn God's love, God graciously prepared a perfect world for us. Ito po yung napakaganda dito, Alam niyo ba na kapag binasa po natin ang Book of Genesis, doon pa lang sa pasimula, in chapter 1, hindi ko alam kung ano po yung nakikita natin doon. Pwedeng isang kwento lamang po ito ng paglikha. Pero ito po yung nagpapahayag ng dakilang biyaya ng Diyos. Na dito, we can see that God prepared a perfect world for us. Bago niya nilikha ang tao, ginawa niyang perpekto. Yung pong mundo na walang hugis, ang mundo ng walang laman, ang mundo na walang nabubuhay at puno ng kadiliman ay inayos ng Diyos para sa iyo. Para sa akin. Sabihin nga natin, wow. It's a big wow. Amen? Could you imagine, God prepared a perfect world for you, my friend. Kaya, ang makikita po natin dito, number 1, is that grace always initiates. Ang biyaya po ay nag-i-initiate. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kumikilos gumagawa ang biyaya para ayusin yung bagay na hindi maganda, yung hindi yung walang laman, yung madilim na paligid, ang biyaya ng Diyos ay kumikilos at kumilos na nga upang maayos, isaayos para sa iyo. So the very purpose of God's making this world beautiful is para sa kanyang nilikha. At sino po yung nilikha ng Panginoon na kawangis po niya? You are created in the image and likeness of God. Now, sabi riyan sa Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Walang laman. Now, bakit binigyan ng Diyos ng kulay, ng buhay, ng laman, ang mundo? What do you think? Bakit niya ginawa yun? Alam niyo ba that the very reason why God made the world beautiful is inihanda niya, ginawa niyang maganda para sa iyo. Para sa akin, para sa atin, at para sa ating lahat, para sa atin na nilikha niya, nakawangis niya. At nang sa ganun, kapag nakita po natin yung kagandahan ng ginawa niya, tayo na nilikha ng Diyos ay magsasabi ng, wow! Beautiful! Amazing! Glory to the King of Kings! Glory to the Lord of Lords! At yan po ang dahilan kung bakit ipinapakita ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan upang ang tao ay sumamba sa Kanya. Ang hindi po sumasamba, ang hindi po nagbibigay ng papuri, appreciation sa Diyos, ay mga taong walang nakikitang maganda. Alam niyo, abang ang tao po'y wala siyang nakikitang maganda sa paligid, wala siyang nakikitang magandang ginagawa mo, wala rin siyang magandang sasabihin. Bakit? Wala nga siyang nakikitang maganda eh. Pero dito, pinapakita sa atin ng Diyos ang kagandahan ng kanyang gawa. God acts first. Kumilos muna ang Diyos. Before creation could offer anything, God brought it into existence out of nothing and hovered over the chaos. Grace always initiates. Chaos po ang mundo. Pag sinabi pong chaos, sira.
wasak. Walang laman, walang nabubuhay, puno ng kadiliman. Pero kumilos ang biyaya ng Panginoon, inayos niya yung bagay na wasak at sira for the purpose that God wants His creation, you bilang image ng Diyos, ay tumira sa isang magandang lugar, puno ng kayamanan na mula sa kanyang kapangyarihan. Amen? Grace is not a reaction to human failure. Nang ibig sabihin ay hindi po inihanda ng Diyos ang biyaya dahil ito po ay bunga ng pagkakamali ng tao. Pagkakasala ng tao. Bago pa man magkasala ang tao, kasama na sa plano ng Diyos ang kanyang biyaya na ipapakita sa tao, sa katauhan. It was prepared for us before time began. So the grace of God is there before even the world began. Wala pa tayo, ang biyaya na ng Diyos ang siyang kumikilos sa sangkatauhan. Ang biyaya na ng Diyos ang nagpapaganda ng mga bagay na pangit sa mundong ito. Ang biyaya ng Diyos ang lumikha ng bagay na wala. So it is the grace of God, the love of God that initiates to create everything in this world, at ang mundong ito na wasak, chaos, walang laman ay inayos para mapakinabangan at ma-enjoy ng mga taong kanyang minamahal. Are you enjoying the world that God created for you? Na-enjoy nyo ba? Yung paligid ninyo, doon po sa tahanan ninyo, yung mga nakikita nyo mga halaman, yung naririnig nyo ng mga huni ng mga ibon, yung pong mga nakikita nyo po doon sa paligid ninyo, kung may batis po dyan, na-enjoy nyo ba? Are you enjoying the feast? Are you enjoying your foods? Are you enjoying the beauty of your surroundings? Lahat ng yan ay ginawa ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Kaya kapag bukas ang isipan ng isang tao, ang dami mong makikitang magandang bagay sa paligid. Amen? There's no reason for a person to be depressed, to be lonely, and to not praise God and worship God, dahil ang daming kabutihan na pwede nating i-appreciate, at ang daming mga kabutihan na nakikita natin sa paligid. Amen. Kasi ganito po yan, we're not doing something about to impress the Lord. Ang gusto ng Panginoon, ma-impress ka sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, ang gusto ni Lord, ma-impress ka sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Ang religion po na pinanggalingan natin ay lagi pong tinuturuan tayo na mag-perform para ang Diyos po ay malugod sa atin. Gumagawa ng isang bagay na mabuti o gumagawa ng isang kamangha-mangha para mamangha ang Diyos sa atin at magbilib ang Diyos sa atin. That's not God's way. At hindi rin po yan ang simula ng paghanga ng Diyos sa tao. Ang gusto ng Diyos ay hindi yung ikaw yung nagpe-perform sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, ikaw yung mamangha sa Kanyang kapangyarihan. Ikaw ang mamangha sa Kanyang kabutihan. Ikaw ang mamangha sa Kanyang ginawa sa paligid mo. Nang lahat ng bagay na nakikita mo sa paligid ay magtutulak sa iyo para sambahin siya. Hello? Ang religion, dinidisqualify tayo na lumapit sa Diyos. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 1, doon sa verse 18, bababa, may sinasabi doon ng Romans, maliwanag ang gawa ng Diyos.
kamangha-mangha ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kalangitan. Makikita mo ang bituin, ang araw, ang buwan, ang mga bundok, ang karagatan. Makikita mo ang lahat ng bagay. At lahat ng ito hindi pwedeng nagkaroon lang na walang gumawa. So ibig sabihin, sinabi po ni Pablo, maliwanag ang gawa ng Diyos. At kapag nakikita ng tao ang mga bagay na ginawa ng Diyos, the Bible says, they know in their heart that there is God. Alam niyo ba na lahat ng tao, kahit hindi mo babaginan ng salita ng Diyos, they know in their heart that there's someone powerful who created things in this world. Alam nila yan. Maski kayo. Alam niyo na merong makapangyarihang gumawa ng araw, ng bituin, ng mga bundok, ng iba't ibang mga hayop na nakikita natin. Alam ninyo na merong gumawa ang lahat ng ito. And the problem of humanity, because of the fallen of sin entered into the world, is that they are not appreciating the one who created. Kaya kung walang pag-appreciate, hindi sila marunong magpasalamat. Hindi sila marunong kumilala sa kapangyarihan ng Diyos, at doon po nalulungkot ang Panginoon. Alam niyo ba, if you are not recognizing God, ang tao po'y napapalayo sa Diyos. A person who doesn't recognize God, malayo, lumalayo ang puso niya sa Diyos. At dito po sila napapabayaan na gumawa ng lahat na lang ng gusto nilang gawin. That is the reason bakit ang dami pong mga gumagawa po ng kasamaan around. Because hindi sila nag-recognize sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Okay? So grace is not a reaction to human failure. It was prepared for us before time began. Tingnan yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 9. He has saved us and called us to a holy life. You are already saved. Kasi sabi diyan, He has saved us, plural. Past tense. Saved. With D, E-D. Ligtas na, ikaw. Dahil ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Do you believe that? Sabihin nga natin, I am saved. You must understand that word. The word, I am saved, meaning, hindi lamang po ikaw pupunta sa langit pag ikaw ay namatay. Ang ibig sabihin that you are saved is, there is miraculous nature that God made in the inside of you. You have a new nature in the inside of you, and that is the very nature of God. Pag sinabi mong, I am saved, I have the life of God in me, I have the very nature of God in my spirit, I have the strength of the Lord, I have the joy of the Lord, I have the peace of the Lord, I am perfect in the inside of me, I have the very nature of God. That is the meaning that you are saved. Now, ang isipan natin ay hindi po umaayon doon sa salitang you are saved kapag nakikita mo yung mga bagay na hindi naman tumutugma doon sa pamumuhay o ginagawa o kinikilos. Kaya lagi pong nagkakaroon po ng salungat na pananaw, yung pong kaisipan ng tao at yung katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga Kristiyano po, bilang mananampalataya, ang ating pong laging paniniwalaan at ipapahayag ay yung sinasabi ng Bible. You are saved. Sabihin nga natin ulit, I am saved. Pag sinabing I am saved, my friend, you are prosperous in the inside of you. You are wealthy. You are healthy. No sickness in the inside of you. In your spirit, there is no sickness. There is always a strong body. And in your spirit, there is always a heart worshiping God. Yan ang ibig sabihin, if you recognize that you are saved.
Ang katawan natin ayaw sumamba sa Diyos. Pero in your spirit, lagi niyang gustong sumamba sa Diyos. Kaya kinakailangan, hayaan mo na ang katawan mo ay madumina ng Espiritu upang na sa ganon, ang katawang ito ay magamit na sumamba sa Diyos, kumilala sa kabutihan ng Diyos. Maraming hindi sumasamba sa Panginoon because they don't know what was happened to them, what was the Lord made for them. Okay? He has saved us and called us to a holy life. Pag sinabing holy life, separated life from this world. Kaya mga kapatid, ang buhay mo hiwalay sa mundo. At kung hindi mo pa naintindihan to, ihiwalay mo ang sarili mo sa mundo. You're not living as those people in the world. Bakit? Ano bang buhay ng mga tao sa mundo? Puno sila ng problema. Puno sila ng alalahanin. Puno sila ng inggit. Puno sila ng galit. Ang buhay ng tao sa mundo na wala sa Diyos at di pa nakakita at nakakilala sa kabutihan ng Panginoon, puno sila ng paghihiganti. Kaya nakikita po nyo sa mundo natin ngayon, grabing galit ng tao. Kaya pag puno ang galit ng puso ng tao, lumalabas sa bibig niya puro kasamaan, sumpa, rejection, cursing. Pero buhay natin ay hiwalay sa mundo. We are holy. We are separated. Now, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Ibig sabihin, layunin ng Diyos at biyaya ng Diyos na tayo po'y iniligtas niya sa simula't simula pa. Mapalad ka, kasama ka sa layunin ng Diyos. Kasama ka sa plano ng Diyos. Kasama ka sa pinili ng Diyos. At siya ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon. Alam niyo ba na kapag hindi ka pinili ng Panginoon, hindi ka makasamba sa Kanya? And you can even come into a place like this. But praise God. Dahil nakita mo yung kabutihan ng Panginoon, you are here to praise and worship the Lord. Amen? Hallelujah. In your most formless and empty seasons, times of grief, brokenness, or confusion, God's grace meets you right in the chaos and breathes purpose into it. Ganito po yan. Ang biyaya ng Diyos ay laging nag-i-initiate para ayusin yung bagay na sira at wasak. Kaya umasa ka, maniwala ka, sumandal ka sa biyaya ng Diyos. Is there anything darkness in your life today? Meron bang mga gulo sa buhay ninyo? Kayo mong mga nakikinig online, meron bang gulo? Meron bang kinakatakutan niyo? Something like empty or chaos or darkness. No life in it. In your business, in your family, in your ministry, meron bang heaviness? Meron bang kabigatan? Mga kapatid, nakita natin ang biyaya ng Panginoon. Nung nakita ng Diyos ng mundo'y walang laman, puno ng kadiliman, walang nabubuhay, walang kulay, ang biyaya ng Diyos ay kumilos at nagkaroon ng buhay ang mundong ito. Same thing in your life right now. If there's darkness in your life, if there's chaos in your life, if there's emptiness in your life, glory to God. Just lean on and believe on the grace of God. The grace of God will come to initiate and bring light and life into your life. Yan ang biyaya ng Diyos. It initiates. Kapag nakikita niya ang kadiliman, nagpapahayag siya ng liwanag. Alam niyo, nung nakita ko po ito, ang dami nating mga pinagdaanan na dilim sa buhay, challenge sa buhay. Sa tingin ninyo, yung dilim kaya niyang mag-create ng sarili niyang liwanag? Is there any darkness that can create light to dispel himself or the darkness itself?
Now, kailangan merong pumasok na liwanag. At ang liwanag galing sa Diyos. Kaya kung mayroong kadiliman sa buhay mo, hayaan mo na ang liwanag ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoon ay pumasok. Depend on the grace of God, my friend. You are never too broken or messy for God's grace to reach you. Kahit na anong sira ng buhay mo, kapatid. Actually, ang dahil lang naman talaga kung bakit nasisira po ang buhay ng tao because of wrong choices ng mga tao at sila po ay lumalakad sa sarili nilang kaparaanan. If you believe and understand the grace of God will usher you to come close, walk with Him. Ang nakakatanggap po ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon ay nagmamahal at minamahal niya ang paglakad kasama ang Diyos. He loves His presence. He loves to worship the Lord. Kaninang umaga po, madaling araw po ako nagising. And I keep worshiping God. Alam niyo, nakikita ko tanghali na. So lumabas na po ako sa kwarto para ihanda sarili ko. Pero, hindi ko mapigilan yung sarili kong hindi umawit sa Diyos. Ako po'y palakad-lakad na umaawit hanggang mamaya napuspos ako at pumunta uli ako sa kwarto at ako'y naglupasay ulit sa pag-ibig ng Panginoon. Why? Pagka ikaw po'y tinamaan ng pag-ibig ng Diyos, you really love to dwell in Him. And you know what? In God's presence, you can really experience the peace that comes from Him. It is a peace that unexplainable. Ang sabi ko nga po ng Bible yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ilarawan, hindi malirip ng kaisipan ng tao, ay magbibigay ng katatagan sa iyong puso. Kaya dito pumapasok yung salita na there's no problem too big. God cannot solve it. You know. At kapag alam mo na kayang isolve ni Lord ang lahat ng problema, at walang bagay na hindi kayang isolve ni Lord na problema, wala kang katatakutan. Amen? Alam niyo ba na ang taong walang takot, payapa ang buhay. Payapa ang countenance. Oh, you are never too broken or messy for God's grace to reach you. The grace of God will reach you. Whatever brokenness and messy of life you are going through right now. I really love this. Yung pong akin pong hinighlights yan. God specializes in bringing beauty out of chaos. Palapakan nga natin ng Diyos dyan sa salitang yan. Ano ba ibig sabihin yan? Specialty po ni Lord na magpalabas ng magagandang bagay sa buhay mo, maging sa mundong ito, mula sa kadiliman, mula sa sira na sitwasyon at kalagayan. Kaya kung sira ang buhay mo ngayon, glory to God, God is specialized to bring it out the beauty that God created in the inside of you. Maaaring wasak ka, sira ka sa tingin ng iba. Pero praise God, merong nilikha ang Diyos sa iyo na hindi kayang ilarawan ng kagandahan ng mga tao sa mundo. This is the beauty that comes from the new created being. A new created being kapatid, bagong nilalang ka. Oh, I pray that you understand what I'm talking here. So, yan po ang grace ni Lord. It always initiates. Kung merong darkness, laging kumikilos po ang biyaya ng Diyos para ayusin at bigyan ng buhay ang bagay na madilim at walang buhay sa buhay natin. Kung ginawa ng Diyos yan sa mundo, hindi niya kaya magagawa sa buhay mo. Understand what I'm talking here? Wala pong taong matalino at wala pong inhinyero,
Wala pong porman o wala pong taong magaling presidente, hari na makagawa ng mundo, mga kapatid. Mula sa dilim, mag-create ng liwanag, wala. Na mag-create po ng halaman, wala. Mag-create ng isda, wala. Pero ang Diyos mula sa wala ay nagkaroon because the grace of God comes into this world. Ang tao, makagagawa po siya ng bulaklak, pero plastic na bulaklak. Nakita na kayo ng tao na nakagawa ng isda. Yung buhay ay yung pwedeng lutuin, ha. Baka naman yung kumikilos yun, di baterya. Nagagawa ng tao, di baterya. Walang saysay yun. Oh, praise God. Number 2, grace brings light to dispel darkness. God does not abandon the dark, empty or chaotic. He stepped into it to bring life. Ang sabi ni Genesis 1, 3 and 4, and God said, let there be light. And there was light. God saw that the light was good. So ito po yung sinasabi ko. Hindi po inabandona ng Diyos na nung nakita niya po ang dilim sa mundo, pinabayaan na lang. He commanded light to enter into this world. Hindi rin pababayaan ni Lord ang dilim sa buhay mo. Amen? Actually, nung tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang liwanag. At maaaring wala ka bang nakikita na pagbabago sa buhay mo, pero ang liwanag nasa sa iyo na, ibig sabihin, bago na. You have to expect the manifestation that brings that light that enters into you. Yung liwanag na pumasok sa iyo, na tinanggap mo, you have to expect the manifestation. All things are beautiful. Ima-manifest nang pumasok na liwanag sa buhay mo ang mabubuting bagay na daladala ng liwanag, at yan ay ang Panginoong Hesukristo. Oh, mga kapatid, kapag makita nyo mga bagay na ito, you can sing praises to God. Amen? I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name. Alam nyo, you cannot say and sing a song of praises to God unless na makita mo yung mabubutit magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo ba ng taong malungkotin, ang tao pong depressed, siya po yung taong walang nakikitang magagandang bagay. Hindi niya rin nakikita na magandang kinabukasan niya. Hindi niya rin makikita na merong inihanda ni Lord na maganda para sa kanyang kinabukasan. Sinabi na nga ng Bible, I have a good plan for you. Amen? Sinabi na nga ng Diyos na meron siyang magandang plano sa iyo, pagkatapos hindi mo nakikita. Kung hindi mo nakikita yung magandang plano ng Diyos sa iyo, mananatili kang malungkot, depressed, wasak, worried sa buhay. Pero kapag nakita mo yung katotohanan ng salita ng Diyos na meron siyang magandang inihanda para sa iyo, ngayon pa lang kahit hindi mo pa nahahawakan, nagpupuri ka na, nagpapasalamat ka na, sumasayaw ka na sa pagsamba sa Diyos. Oh, glory. So kung paano po ng Diyos nagsalita, no? Just as God spoke physical light into the void, Jesus brings spiritual light into our moral darkness. Kaya po yung pong buhay natin, pag naliwanagan yan, bago ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, may liwanag sa buhay mo. Amen? At yung liwanag na yan, according to John chapter 1 verse 3, yan po ang buhay ng sangkatauhan. Yan po ang buhay mo. Yan ang tunay na buhay. Oo, maganda pong magkaroon ng maraming pera. I want that and I like that. Sino dito ang ayaw ng pera? Ay, lahat tayo. Kaya lang, hindi po yung pera ang nagbibigay po ng kaliwanagan, kagalakan, kapayapaan. Minsan pa nga po, yung pera na dumarating sa buhay ng tao, yan pang nagpapagulo sa kanyang buhay. Kung kailan nagkaroon ng pera, kaya na-depressed, nawasak ang buhay niya, nasira ang buhay niya. Bakit? Napariwara ang buhay niya kung saan siya nagpupunta nung nagkapera. Ang pera, kapag ginamit mo sa tama at yung pera ay ginawa mong alipin, magandang kalalabasan ng buhay mo. Lalong-lalo na kung ang perang yan ay ginamit mo para sambahin ng Diyos, mapapurihan ng Diyos. Pero kung yung pera, ginawa mong
hari, master, boss, amo ng buhay mo, sunod-sunuran ka sa gusto niya, wawasakin niya ang buhay mo kasi meron pong espiritu ng mamon doon sa pera na ang nais ng mamon na yan ay ilayo ang tao sa Diyos, wasakin ang buhay ng tao. And that's the reason why many people their lives are destroyed. Kahit yung mga nasa kapangyarihan na nagkamal ng maraming salapi, alam nyo yan, na kapag sila po'y natitiklo na ang mga perang yan ay kanila pong ninakaw, bigla sila nagkakasakit, hindi makahinga. Hindi maigalaw ang liig. Liig tuloy yan. Di ba? Hindi makakilos. Glory to God. So, grace brings light to dispel darkness. Now, number 3 tayo. Grace reveals our value. Alam niyo ba, dito po sa Genesis chapter 1, inihahayag po ng biyaya ang value natin. Ang value ng isang bagay ay hindi po nakikita doon sa kung saan siya ginawa. Ang value ng isang bagay ay sino ang gumawa sa kanya. Hindi nyo napapansin, minsan yung mga pantalon, parehas lang naman yung tela. Ang nagkaiba lang yung pangalan. Pero bakit mas mahal yung may pangalan? Kasi nga po, ang value ay nandoon sa gumawa. Amen? Bakit mas mamahalin yung kangkong na nandoon sa supermarket kaysa yung kangkong na binili mo doon sa ano? Sa palengke. Kasi nga po, yung pangalan nung nagtitinda. Yung pangalan ni Walter Mart. Galing mo ha. Mga kapatid, ang value ng buhay mo ay hindi kung ano ang meron ka. Hindi kung ano ang educational attainment mo. Hindi kung anong komunidad ka lumaki. That's not the value of your life. The value of your life is in the one who makes you. Yung gumawa sa iyo. Hallelujah! Glory! Sino ba gumawa sa atin? Genesis 1:27, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Glory to God. Hindi man tayo magkakamukha, pero lahat tayo kamukha ng Diyos. Hindi tayo magkakakulay, pero lahat tayo ay kawangis ng Diyos. Oh, glory to God. I love what I'm hearing. Humanity was made on the 6th day. Bakit sa 6th day? Bakit hindi sa first day ginawa ang tao? At tingin ninyo, bakit hindi sa first day o second day? Bakit sa huling araw? Na pagkatapos ng huling araw, yung 6 na araw na to, wala nang ginawa ang Diyos, nagpahinga na ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Church, listen. The very reason why God created man in the sixth day is because we entered in a fully prepared world. Ibig sabihin, hinuli ng Diyos ang tao na gawin upang pagmulat niya ng kanyang mga mata, kumpleto na siya sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Makikita na niya ang ganda ng nilikha ng Diyos at ang sasabihin ng tao ngayon na nilikha niya, wow! Everything beautiful. Everything is created in the power of God. At yan po ang dahilan kung bakit ang tao ay nilikha para mamangha sa kapangyarihan ng Diyos. You are created to amaze on the works of God. Kaya lang yung iba, tumanda na lang ng ganyan, hindi pa nila nakilala ang kabutihan ng Diyos. Puro problema ang nakikita nila. Tapos nag-amen. Alam mo ninyo mga kapatid, kung bakit hindi po ganun ang nakikita ng marami, sapagkat wala pong nagbukas ng kanilang kaisipan. Pero ngayon, bukas na ang ating kaisipan. At ang taong bukas ng kaisipan ay patuloy na sumasambat, nagpupurit, nagpapahayag. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay kamangha-mangha. Ang Diyos ay walang katulad. Ang Diyos ay, it is beyond word can explain His greatness.
Ano ito po nakikita ko? The more that you appreciate God, the more that He will perform miracles in your life. Habang ina-appreciate mo siya, lalo pa siyang gumagawa ng mga dakilang bagay. Oh, glory, hallelujah. Our value comes from who made us, not what we achieve in life. So yan po yung value natin. In Christ, our image is renewed and restored, elevating our worth as adopted children. Alam nyo, bagamat nasira po, sinira ng diablo ang buhay ng tao, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang ating pong buhay ay hindi lamang actually na-renew at saka na-restore. Naging bagong nilalang tayo. At bilang bagong nilalang, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Alam niyo ba na, yung pong salita na ako ay anak ng Diyos, hindi ko alam kung gaano kayo kasaya at gaano po kakapangyarihan o ano pong epekto sa inyo yung salita na ako ay anak ng Diyos. Sabihin nga muna ninyo, with all of your heart, ako ay anak ng Diyos. May dating ba sa inyo yon, yung salitang yon? Hindi ko alam kung naintindihan nyo yung sinasabi nyo eh. Ako ay anak ng Diyos. Now, pag sinabi mong anak ka ng Diyos, hindi ka po anak ng isang hasindero. Hindi ka po anak ng isang congressman. Hindi ka po anak ng isang emperor. Anak ka ng Diyos, nang ibig sabihin siya na may likha ng langit at lupa at lahat ng naroroon, ang may-ari ng lahat ng ginto, diamante at mamahaling mga bato, ang may-ari ng mga galaxies, lahat ng bagay, tatay mo siya. If you don't understand kung mababa ang pagkaunawa mo sa salitang yan, mga kapatid, hindi ka magiging masaya. Pero kapag naunawaan mo ng malalim yan, tatambling ka sa saya. Glory to God! Why? You are a child of the Most High God. The most powerful one. Higit na makapangyarihan kaysa sino mang mayaman dito sa mundong ito. Kahit na higit na makapangyarihan kaysa hari ng pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa bansang ito. He is our Father. Wala ang lahat ng yan. Siya ang tatay ko. And that's who I am. I am a child of the Most High God. That is your value. Yan ang value mo. Kapag nakikita mo ang mga bagay na ito, mga kapatid, you act, you dress, you speak like a child of the most powerful one. Kaya kapag kumikilos kayo, hindi kayo parang basang sisiw, ang dami yung problema na para bang wala na kayong magagawa pa sa buhay ninyo. Baguhin natin ang ating pananaw. Hindi ka anak ng mahirap. Hindi ka rin anak ng mayaman. Anak ka ng Diyos. Oh, glory! At tayo po ay gawa ng Diyos. Ephesians 2:10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Your worth is eternally secure. I love this. Kaya yung worth mo, kapatid, secured yan. Hindi po nawawalan ng halaga yan. Hindi ka nawawalan ng halaga. Pag meron akong 1,000, ang baba naman ng 1,000 kasi wala namang mas mataas na pera natin eh. Yung bang pinakamataas na pera natin? 1,000, tama? Parang matagal na kayo hindi nakakita ng pera, hindi nyo alam kung yun ang pinakamataas o hindi. Okay, yan ang pinakamalaking natin, di ba? Pera natin, 1,000, tama? O may 5,000 na ba ngayon? Wala pa. 1,000 lang, tama? Yung bang 1,000 kapag ka po tawag dito, nilukot-lukot ko ay nababawasan ba yung kanyang halaga? Hindi. Paano kapag tinadya-tadyakan ko siya? Nababawasan ba ang kanyang halaga? Hindi rin.
Paano kapag naputikan? Kinuha ko ngayon, nabawasan ba yung halaga niya? Hindi rin. Kung yung 1,000 kahit anong gawin mo, 1,000 pa rin ang halaga niya. Ganyan din sa iyo. Your worth is eternally secured. Ibig sabihin, hindi mababago ang halaga mo. Pwedeng ikaw minsan ay nalulumo, nanghihina. Pwedeng minsan ikaw ay nakasimangot, no? Kulubot ang mukha, whatever. Kapatid, hindi nababago ang halaga mo. Ang halaga mo ay nandoon sa paggawa ng gumawa sa iyo. It's not about your educational attainment. It's not about how much money do you have in the bank. It's not about your clothing. It's not about your shoes. It's not about your houses or whatever property you have. It's all about the one who made you. Yan po ang halaga mo. Oh, glory to God. You do not need to perform to find your identity. You are already fearfully and wonderfully made and loved by God the Creator. Nung ginawa ka ng Diyos, kamangha-mangha ang paggagawa sa iyo. Pwedeng yung magulang mo nung lumabas ka, hindi sila masyadong satisfied kasi sabi nung asawa mong babae, hindi ko siya kamukha. Kamukha mo kasi. Alam niyo ba kung paano daw malalaman ng isang babae mahal na mahal niya yung asawa niyang lalaki? Kapag yung babae gusto niya, kamukha niya yung anak, yung anak niya kamukha ng asawa niya, mahal na raw yan. Pero kapag ayaw niya, ayaw kong kamukha mo, gusto ko kamukha ko. Okay, the last one. What grace in the beginning? Grace always brings provision. Ipinakita ng Diyos ang biyaya sa simula't simula pa ang provision. Okay, ano po yung mga nakita natin? Sa simula't simula pa, ang biyaya po yung nag-i-initiate. Kumikilos po yan kapag meron siyang nakikitang dilim. Pangalawa, ang biyaya po ay nagbibigay ng liwanag, kumikilos para i-dispel ang darkness sa buhay. Pangatlo, ang grace ay ipinapahayag niya sa simula't simula pa ang value mo, kapatid. Yung halaga mo. Nung nilikha ka ng Diyos, ipinahayag na ng biyaya kung ano ang halaga mo. At ang panghuli, ang biyaya ng Diyos ay pinapakita niya sa simula't simula pa na laging nagbibigay ng probisyon sa pangangailangan. God said, in Genesis 1:29, I give you every seed, bearing plant, and the face of the whole earth. Hiningi ba ito ni Adan at ni Eva? No. Kusa po na binigay ng Diyos. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay kusang nagbibigay. Alam niyo po ang anong kailangan lang natin ngayon, mga kapatid? Recognize everything that the Lord already given us. Dapat marunong kang mag-recognize sapagkat ang anumang bagay na nire-recognize mo, makikita mo ang manifestasyon nito. God speaks light. God speaks oceans. God speaks land, plants, and animals into existence. Ano ibig sabihin nito? God provides everything needed to sustain the life He created, expecting nothing in return. It is pure, unmerited provision of the Lord. Alam ng Lord ang lahat ng kailangan ng tao. Maaring yung iba, ang naiisip lang nila na kailangan ay yung pong kanilang ibibigay, ipapasok sa bibig. Pero alam ni Lord, kailangan mo ang araw. Alam ni Lord, kailangan mo ang ulan. Alam ni Lord, kailangan mo ang mga iba pang tumutubo na hindi mo alam kung anong pangalan ng mga yun. So lahat ng kailangan mo, prinubide ni Lord. Ganyan po ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo pa hinihingi, ibinigay na ng Diyos. Hindi ko alam kung nakukumbinsin niyo yung inyong isipan ninyo. One of the problem of men is sometimes there's always blockage in their thoughts.
Na kapag sinasabi mo yung mga bagay na ito, ang laging sasabihin ng isipan ng tao, paano ako magkakaroon kung hindi ako magtatrabaho? Hirap nga, kulang nga yung trabaho, kulang nga yung sahod ko, ganito. Kumbaga, lahat ng mga pangit, yun po ang nakikita mo. Kapatid, hanggat di mo nakikita yung biyaya ng Panginoon na nagpo-provide siya, glory to God. Kahit trabaho ka ng trabaho, kung hindi mo nakita ang provision ng Panginoon, hanggang isang kahig, isang tuka ka na lang. Pero kapag nakita mo ang biyaya ng Panginoon, glory to God, punong-puno ka ng kapahingahan at punong-puno ka ng great and brilliant ideas, you can experience the overflowing manifestation of God's blessing into your life. Umasa ka, kapatid. Hallelujah. God provides everything needed to sustain the life He created, expecting nothing in return. It is pure, unmerited favor. You know what? God promises to sustain us physically and spiritually through the ultimate grace found in Jesus. Kaya nga po sabi ni Pablo in Philippians 4:19, my God will meet all your needs. There is a supply of all our needs according to the riches of the government, the riches of other country who supported us. Now, according to the riches of His glory. Ibig sabihin, hindi po yan nauubusan. Maubusan man ang yaman ng mundo, ang yaman ng isang bansa, pero hindi maubusan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita niyo po nangyari po dito nung nagkaroon po ng digmaan sa gitna silangan. Ang supply po ng langis ay nagkulang kaagad. Nagdeklara agad ang Pilipinas ng state of emergency. Na ibig sabihin, kapag walang dumating na langis, magkukulaps ang maraming mga negosyo, maapektuhan ang lahat ng mga Pilipino. So ibig sabihin, umaasa sila sa supply, nangangamba. Pero sa atin, purihin ng Diyos, ang supply natin hindi mawawalan. Walang blockage, wala pong interruption. Merong continuous supply. That is the prayer of Apostle Paul. And you have to believe what the Apostle Paul says. And my God will supply all your needs. Amen? So take comfort in God's daily grace and provision, my friend. You can release your anxieties and rely on His faithfulness to sustain you. The Lord will sustain you. Alam niyo, matutunan niyo lang talaga magsalita ng, Father, thank you for your provision. I believe in your provision. I believe in your promotion. I believe on what you're going to do today, Lord. Hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. I believe for divine connection. I believe for increase in my life. Because of your favor in my life. Lagi niyong sasabihin yan every day of your life. Paggising nyo sa umaga, kung meron kayong mga pangangailangan, instead na mapuno ng kabigatan ng puso ninyo, alalahanin ang inyong kaisipan, just speak the word of God. Lord, I believe and I declare the manifestation come into my life because you provided my needs even before the foundation of the world. Bago mo man nilikha ang tao, bago mo man ako ipinanganak, nandyan na ang pangangailangan ko. And therefore, Father, I speak the manifestation to come into my life right now. You have to expect what you believe according to what the Bible says. Yan ang dapat matutunan ng mga Kristiyano. Bakit? Dito po sa ating po pinag-aaralan, sa simula pa lamang, ay nagkumilos na kaagad ang biyaya ng Panginoon. It is the grace of God moving in this world. Hallelujah. God has already freely given us everything. Step out of the darkness of self-reliance and rest in the finished work of His creation and redemption. God demonstrate His love, His grace unto people before the world began. At yan pa rin po ang kumikilos hanggang sa ating panahon ngayon. We rely on grace, we depend on grace, we lean on to God's grace,
and we walk in the grace of God, it is all because of His grace that we are sustained and we are blessed, we are happy, we are joyful in serving the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon.